Isa sino ang Diyos? Paano si Kristo? Sumakanya nawa ang kapayapaan. At ang ideya ng Trinidad. 5 Ako ang Panginoon, at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibig kisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala. 6 Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon, at walang iba. Isaiah 45. 3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4 Na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5 Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin. Exodus 20. 7 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 8 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. 9 Na huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Deuteronomy 5. Isang huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain, upang inyong yakirin yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Leviticus 26. 15 Sampain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa, at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay sisigat at magsasabi, siya nawa. Deuteronomy 27. 21 Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos, kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan, aking ipamumungkahi sila sa galit, sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa. Deuteronomy 32. 8 At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Lucas Kapitulo 4. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Jesucristo. Juan Kapitulo 17. 15 Na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya, na mapalad at tanging makapangyarihan hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. 16 Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao, o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Tuldok. 17 Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. 1 kay Timoteo 6. 39 Na tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. 40 Buhay ako magpakailanman. Deuteronomy 32. Isang di baga ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon kong Diyos. Habakuk 1. 10 Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos, at walang hanggang hari, sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa, at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Jeremiah 10. 15 At nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nasa mga yaon. Mga Gawa Kapitulo 14. 17 Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos,
ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Siya nawa. Isa kay Timoteo 1. Alam mo ba na ang wika ni Kristo ay Aramaic, na isa sa mga Semitic na wika tulad ng Hebrew at Arabic, at dati niyang tinatawag ang Diyos sa kanyang pangalan na, Allah. Mapapatunayan mo ito sa pamamagitan ng pagrepaso sa diksyonaryo ng Aramaic at paghahanap sa salitang Diyos, at narito ang larawan ng resulta. Tungkol naman sa huling kapahayagan sa banal na Quran, sinipin namin ang sumusunod. Isang sabihin mo, siyang si Allah ay iisa. Dalawa, si Allah ay ang dulugan, sa pangangailangan. Tatlo, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Apat, hindi nagkaroon sa kanya ng isang kapantay na isa man. Quran 112. 22 siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya, ang nakaalam sa lingid at hayag. Siya ay ang napakamaawain, ang maawin. 23 siya ay si Allah na walang Diyos kundi siya, ang hari, ang kabanal-banalan, ang sakdal, ang tagapagpasampalataya, ang tagapagsubaybay, ang makapangyarihan, ang palasupil, ang nakapagmamalaki. Kaluwalhatian kay Allah higit sa anumang itinatambal nila. 24 siya ay si Allah, ang tagalikha, ang tagalalang, ang tagapag-anyo, sa kanya ang mga pangalan na pinakamaganda. Nagluluwalhati sa kanya ang anumang nasa mga langit at lupa. Siya ay ang makapangyarihan, ang marunong. Quran 50. 255 si Allah, walang Diyos kundi siya, ang buhay, ang mapagpanatili. Hindi siya nadadala ng antok ni ng pagkatulog. Sa kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Sino itong mamamagitan sa harap niya malibang ayon pahintulot niya? Nakaalam siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Hindi sila pumapaligid sa anuman mula sa kaalaman niya malibang ayon sa niloob niya. Samekop ang luklukan niya sa mga langit at lupa at hindi nakabibigat sa kanya ang pangangalaga sa mga ito. Siya ay ang mataas, ang sukdulan. Quran 2. 58 manalig ka sa buhay na hindi namamatay at magluwalhati ka kalakip ng papuri sa kanya. Nakasapat siya sa mga pagkakasala ng mga lingkod niya bilang mapagbatid. Quran 25. Paano naman si Kristo? Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. 19 na sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Juan Kapitulo 4. 14 Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Juan Kapitulo 6. 40 ang ilan nga sa karamihan, nang marinig ang mga salitang ito, ay nangagsabi, tunay na ito ang propeta. Juan Kapitulo 7. 17 Muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Juan Kapitulo 9. 11 At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta, Jesus, na taga Nazare ng Galilea. Mateo Kapitulo 21. 16 Na natakot silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos, na sinasabi, isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin, at naaawa ang Diyos sa kanyang mga tao. Ang bersyon ng Ethiopic, tiningnan ng Diyos ang kanyang mga tao, at inalagaan sila. Ang bersyon ng Persic, Lucas Kapitulo 7 www.kingjamesbibleonline.org. 22 Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga Nazare,
lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo, mga gawa Kapitulo 2. 19 At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Lucas Kapitulo 24. 40 datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, sa lungguhit. Juan Kapitulo 8. 57, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan. Mateo Kapitulo 13. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Jesucristo. Juan Kapitulo 17. 49 Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. Juan Kapitulo 12. 25 O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 17. 16 Na sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 7. 24 At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 14. 21 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Juan Kapitulo 20. 20 Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw nin-uman sa kamay ng Ama. Juan Kapitulo 10. 12 At nangyari ng mga araw na ito, na siya'y napasa bundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Lucas Kapitulo 6. 41 At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin. Lucas Kapitulo 22. 39 At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin. Mateo Kapitulo 26. 17 Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Juan Kapitulo 20. 38 Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 39 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Juan Kapitulo 6. 12 Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Pahayag Kapitulo 3. 24 Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. 28 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayo'y ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 15. 42 Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Lucas Kapitulo 22. Naway linawin ang pagkatao ni Hesukristo, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang mga kasabihan,
Siya ay isang propeta ng Diyos na makapangyarihan at kanyang lingkod, ipinanganak sa pamamagitan ng isang himala mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang ama, dati siyang sumasamba sa Diyos na makapangyarihan. Mag-isa at manalangin sa Kanya, at tinuruan niya tayo kung paano magsumamo sa Kanya, 6 ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung may lapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Mateo Kapitulo 6. Siyam ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Mga taga-Filipos Kapitulo 4. 19 Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit, datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Mateo Kapitulo 5. At ang Diyos na makapangyarihan, sa kanyang huling mensahe sa banal na Quran, ay binanggit si Hesukristo. Ang kapayapaan at mga pagpapala ay sumakan niya, at nagsabi. Kabanata 11. 30 Nagsabi ito, tunay na ako ay alipin ni Allah. Nagbigay siya sa akin ng kasulatan at gumawa siya sa akin bilang propeta. 31 Gumawa siya sa akin bilang pinagpala saan man ako naroon at nagsatagubilin siya sa akin ng pagdarasal at pagkakawang gawa hanggat nananatili akong buhay. 32 Gumawa siya sa akin, bilang nagpapakabuti sa ina ko at hindi siya gumawa sa akin bilang mapaniil na malumbay. 33 Ang kapayapaan ay sumaakin sa araw na ipinanganak ako, sa araw na mamamatay ako, at sa araw na bubuhayin ako bilang buhay. 34 Iyon si Jesus na anak ni Maria, bilang pagsasabi ng katotohanan na hinggil dito ay nag-aalangan sila. 35 Hindi nangyaring ukol kay Allah na gumawa siya ng anumang anak kaluwalhatian sa kanya. Kapag nagtadhana siya ng isang bagay ay nagsasabi lamang siya rito na mangyari sa kamangyayari ito. Kabanata 57. 27 Pagkatapos nagpasunod kami sa mga bakas nila ng mga sugo namin. Nagpasunod kami kay Jesus na anak ni Maria at nagbigay kami sa kanya ng ebanghelyo. Naglagay kami sa mga puso ng mga sumunod sa kanya ng isang habag at isang awa. May monastisismo na pinauso nila, na hindi kami nagsatungkulin nito sa kanila maliban bilang paghahangad sa pagkalugod ni Allah, ngunit hindi sila nanggalaga rito ayon sa totoong pangangalaga rito. Kaya nagbigay kami sa mga sumampalataya kabilang sa kanila ng pabuya nila at marami sa kanila ay mga suwail. Kabanata 5. 110, Banggitin, kapag magsasabi si Allah, O Jesus na anak ni Maria, bumanggit ka sa biyaya ko sa iyo at sa ina mo noong umalalay ako sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng kabanalan habang nagsasalita ka sa mga tao habang nasa duyan at nasa kasapatang gulang, noong nagturo ako sa iyo ng pagsulat, karunungan, at Torah, at Ebanghelyo, noong lumilikha ka mula sa putik ng gaya ng anyo ng ibon ayon sa pahintulot ko saka umiihip ka rito kaya ito ay nagiging ibon, at nagpapagaling ka ng ipinanganak na bulag at ng katungin ayon sa pahintulot ko, noong nagpapalabas ka sa mga patay ayon sa pahintulot ko, at noong pumihil ako sa mga anak ni Israel palayo sa iyo noong naghatid ka sa kanila ng mga malinaw na patunay at nagsabi ang mga tumangging sumampalataya kabilang sa kanila, walang iba ito kundi isang panggagaway na malinaw. 75 Walang iba ang Kristo na anak ni Maria kundi isang sugo, na nakalipas na bago pa niya ang mga sugo. Ang ina niya ay isang matapat. Silang dalawa noon ay kumakain ng pagkain. Tumingin ka kung papaanong nagal ilinaw kami para sa kanila ng mga tanda. Pagkatapos tumingin ka kung paanong nalilinlang sila. Paano ang Trinity?
Pagkatapos tumingin ka kung paano. Sa buong unang 3 siglo, walang sino man sa mga tagasunod ng Kristyanismo ang nagbanggit ng ideya ng banal na Trinidad hanggang sa dumating si Constantine, ang unang Romanong emperador na nagbalik loob sa Kristyanismo. Sa kabila nito, nabuhay siya sa halos buong buhay niya sa paganismo, ngunit pumasok siya sa Kristyanismo sa kanyang pagkamatay, at epektibong nag-ambag sa Edict of Milan noong 313. Ang Edict of Milan, Latin, Edict Milano, ay isang dekreto na inihayag noong 313 na nagdedeklara ng Romano ang neutralidad ng imperyo sa mga usapin ng pagsamba, na nag-alis ng mga hadlang sa relihiyosong mga gawain ng Kristyanismo at iba pang mga relihiyon. Noong taong 324, si Constantine the Great ay naging nag-iisang de facto na pinuno ng Roman Empire sa silangan at kanlurang bahagi nito, at pinag-isa sila pagkatapos noon, idineklara niya ang Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng bansa. Pagkatapos ay naitatag ang mga marangyang simbahan, ang doktrina ay formal na tinukoy hinggil sa misteryo ng banal na Trinidad at ang pagkakatawang tao sa ecumenical councils, lalo na ang unang 4. Ang simbahan ay inorganisa at ang mga patriyarka at pangunahing liturhiya ay opisyal na nabuo, at ang lipunang sibil ay nagkaroon ng isang Kristiyanong hugis. Dito, ang Kristyanismo ay pinagsama sa pag-anong pagsamba, kabilang ang ideya ng Diyos, ang kanyang anak, at ang kanyang ina sa ilalim ng konsepto ng isang Diyos sa Konseho ng Nicaea noong Mayo taong 325. At dito nakita natin si Rev. Pat Robertson, Marion Gordon, Pat Robertson, March 22, 1930, Kensington, Virginia. Isang Southern Baptist priest, nagtatag siya ng isang malaking grupo ng mga Kristiyanong institusyong right-wing, na pinamumunuan ng Christian Alliance. Siya pati na rin itinatag ang Christian Broadcasting Network, CBN, na naging isang napakalaking media empire at pinamunuan ang isang universidad na tinatawag na CBN University noong 1977, tinatawag na ngayong Regent University. Inamin niya sa isang panayam sa telebisyon na ang pagdiriwang ng Pasko sa ika-25 ng Disyembre, kasama ang lahat ng detalye nito, ay pagano. Ang mga simbahan ay nagkakaiba sa konsepto na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, o ang anak ng Diyos, o bahagi ng Trinidad, o siya ba ay isang propeta, at ang kanyang ina, si Maria. Sino siya? Asawa ng Diyos? O ang asawa ni Jose? O isa ba siyang ordinaryo o banal na babae? Ang mga pagkakaibang ito ay naging sanhi ng maraming tao na umiwas sa pagiging relihiyoso at pagpunta sa simbahan, at maging sa atheism kapag sinubukan nilang magtanong at linawin ang tungkol sa interpretasyon. Ang nasa itaas ay kilala sa mga pinagmumulan ng kasaysayan at mapapatunayan ito ng mambabasa. Pagbabalik sa ideya ng Trinidad, sabay nating basahin at tingnan na ang mga disipulo ni Kristo ay nagbibinyag sa pangalan ni Kristo lamang. Walang ebidensya sa aklat na sino man sa kanila ang nagbinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Mga Gawa Kapitulo 2. 48 At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo. Nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kanya na matirang mga ilang araw. Mga Gawa Kapitulo 10. 16 At ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kanyang pangalan. Mga Gawa Kapitulo 22. 27 Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Mga taga Galasya Kapitulo 3.
Sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sama sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Wala tayong nakitang pagbanggit sa banal na espiritu, ngunit tiyak na ang banal na espiritu ay itinuturing na bahagi ng banal na Trinidad upang tumutugma sa pag-anong Trinidad, at iyon ay sa konseho ng Nicaea noong taong 325. At ang script na ito. 19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28. Ay binaluktot, ang ebidensya ay: Una, ang tekstong ito ay hindi matatagpuan sa Hebreyong Biblia ni Mateo. Ng lahat ng mga bansa, ay isang karagdagan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ay isang karagdagan. 20, Ako ay laging kasama ninyo, hanggang sa katapusan ng panahon. Ay isang karagdagan. At pansinin na walang binanggit na pagbibinyag, tingnan natin ang script sa Hebrew. 19 Na humayo ka. 20 At turuan mo sila, na tuparin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa iyo magpakailanman. At ito ang pagsasalin pagkatapos ng pagbaluktot. 19 Kaya't humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20 Na turuan silang tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. At mababasa natin mula sa aklat na Christian Theology and Contemporary Man ni Padre Selim Bastros, ikalawang bahagi, pahina 48. Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Iminumungkahi ng mga tagapagsalin ng Biblia na ang utos na ito na inilagay ng Ebanghelyo sa mga labi ni Jesus ay hindi mula kay Jesus mismo. Ngunit sa halip ito ay isang buod ng pangangaral na naghahanda sa mga katekumen para sa bautismo sa mga lupon ng Griego. Ang bautismo ay sa ang mga unang taon ng Kristyanismo ay ibinigay, sa pangalan ni Hesukristo. Ang Hebrew Gospel of Matthew, kung meron man, ay siyang pinagkakatiwalaan at hindi sa iba, dahil ito ang pinagmulan ng Ebanghelyo at ang pinagmulan ng wika nito. Ito ay hindi tulad ng iba pang mga Ebanghelyo na isinulat alinman sa Aramaic at Griego, o sa kalaunan ay isinalin sa Griego. Ang iskolar na si Origen, ang unang simbolikong tagapagsalin ng Biblia, na binanggit sa mga simbahan, ay nagsabi sa kanyang unang aklat sa Ebanghelyo ni Mateo, ang ikatlong aklat, Kabanata 24. Ang kanyang mga salita ay binanggit din ni Eusebius ng Caesarea sa kanyang aklat na History of the Church. Ay nagsabi: Alam ko mula sa tradisyon na ang una sa mga ito ibig sabihin ay ang apat na ebanghelyo ay isinulat ni Mateo, na isang maniningil ng buwis, ngunit nang maglaon ay naging apostol siya ni Jesu Kristo at inihanda para sa mga Judeong nakumbert, at inilathala sa wikang Hebreyo. Pinatotohanan ito ni Papias, obispo ng Hierapolis. At sino ang namatay noong 155 AD, sinabi niya. Isinulat ni Mateo ang mga salita sa Hebreyo, pagkatapos ay isinalin ng bawat isa sa Griego ayon sa kanyang kakayahan. At si Jerome, na namatay noong taong 420 AD, na nag-alis ng anumang pananagutan para sa pagbaluktot, kahit man lamang sa Mateo, ay nagsabi, ang isa na nagsalin ng Mateo mula sa Hebreo tungo sa Griego ay hindi kilala. At sino si Jerome? Siya ang may akda ng Vulgate, na isang kopya ng Biblia mula sa simula ng ika-5 siglo AD sa Latin na ginawa ni Jerome, na inatasan ni Pope Damasus I noong taong 382 upang suriin ang mga sinaunang salin sa Latin.
naging tinanggap na opisyal na teksto sa simbahang Romano-Katoliko. Ang New Encyclopedia Britannica ay nagsabi, ang salitang Trinidad, o ang gayong malinaw na doktrina, ay hindi lumilitaw sa bagong tipan, ni si Jesus at ang kanyang mga tagasunod ay nagnanais na salungatin ang pagdinig, ng lumang tipan, dinggin mo, O Israel. Deuteronomio Kapitulo 6 Versikulo 4. Unti-unting nabuo ang doktrina sa loob ng maraming siglo at sa maraming debate. Ang doktrina ng Trinidad ay halos ang anyo na pinanatili nito mula noon, 1976, Micropedia, Volume 10, p. 126. Ang New Catholic Encyclopedia ay nagsasabi, ang formula na isang Diyos sa tatlong persona, ay hindi matatag na itinatag, at tiyak na hindi lubusang natutong sa buhay Kristiyano at sa deklarasyon nito bago matapos ang ika-4 na siglo. Ngunit tiyak na ang formula na ito ang unang nararapat sa pangalan na The Doctrine of the Trinity. Sa gitna ng mga apostolikong ama ay hindi man lang malapit sa gayong kaisipan o pananaw, 1967, Volume 14, p. 299. Sa Encyclopedia Americana ay mababasa natin, ang Kristyanismo ay nagmula sa relihiyong Hudyo, at ang relihiyong Hudyo ay mahigpit na manatistiko. Sa paniniwalang ang Diyos ay iisang persona, ang daan mula sa Jerusalem patungong Nicaea ay hindi matuwid. At ang paniniwalang Trinitarian noong ika-4 na siglo ay hindi tumpak na sumasalamin sa sinaunang Kristiyanong pagtuturo sa kalikasan ng Diyos, sa kabaligtaran, ito ay isang paglihis sa turong iyon, 1956, Volume 27, p. 294L. Ayon sa New World Dictionary, ang Platonic Trinity, mismong isang muling pagsasaayos lamang ng mas matandang mga triad mula pa noong unang mga tao, ay lumilitaw na ang makatutuhanang pilosopikal na trinidad ng mga simbolo na nagbunga ng tatlong banal na persona o persona na tinuturuan ng mga simbahang Kristiyano. Ang konsepto ng pilosopong Griego na ito, Plato, ika-4 na siglo BC, sa banal na Trinidad ay matatagpuan sa lahat ng sinaunang, pag-anong, relihiyon. Paris, 1865 hanggang 1870, inedit ni M. Locter, Volume 2, p. 1467. John Mackenzie The Jesuit Society, sa kanyang aklat na, Dictionary of the Bible, ay nagsabi, ang Trinidad ng mga persona sa pagkakaisa ng kalikasan ay binibigyang kahulugan ng mga pananalitang hypostasis, at kalikasan, ng mga ekspresyong pilosopikal ng Griego, sa katunayan ang dalawang ekspresyon ay hindi lumilitaw sa Biblia. Ang mga kahulugan ng Trinidad ay lumitaw bilang resulta ng mahabang debate kung saan ang mga ito at ang iba pang mga pananalitang gaya ng substance, at essence, ay maling ikinapit sa Diyos ng ilang teologo, New York, 1965, p. 879. Bagaman, gaya ng inaamin ng mga Trinitarians, ang salitang Trinity, o ang pahayag ng doktrina ng Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia. At ang teksto na nagsasabing sa Ebanghelyo ng unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 7, sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa, ito ay nagkakaisang sinang-ayunan ng lahat ng mga iskolar ng simbahan na hindi ito matatagpuan sa anumang manuskrito bago ang ika-15 siglo. Sa halip, ito ay isang extraneous na binaluktot na teksto na isinulat upang suportahan ang pagka-Diyos ni Kristo, at ang tekstong ito ay tinanggal mula sa maraming kopya ng Biblia, gaya ng NRSV, ang New Revised Standard Version, dahil hindi ito mula sa Biblia. At ang huling tanong, kung ang Trinidad ay umiral mula sa kawalang hanggan,
Kung gayon bakit hindi nila sila sinamba? Ngunit kahit isa sa mga propeta ay hindi nagbanggit sa kanila mula kay Adan hanggang kay Muhammad, ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanilang dalawa. Maging ang mga disipulo ni Kristo at ang kanilang mga tagasunod sa unang 3 siglo. 20 yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin. Exodus 22, hindi niya sinabi kung sino ang pumatay maliban sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. 2 At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, Lucas Kapitulo 11, hindi niya sinabi, ang Ama, at ako, at ang banal na Espiritu. Hindi niya sinabi, Ama namin na nasa aking katawan. Hindi niya sinabi, kapag nananalangin ka, manalangin ka sa akin. 23 datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama, Juan Kapitulo 4. Sa halip, ang propeta ng Diyos na si Solomon ay nagsabi tungkol sa kanyang sarili. 23 ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Proverbs 8. 26 sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Juan Kapitulo 5, nilikha ng Diyos si Kristo at binigyan siya ng buhay. 28 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 15. 32 Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Marcos Kapitulo 13. Ang ideya lamang ng Trinidad ay pag-anong maling pananampalataya ng Roma. 19 Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. 20 Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. 21 Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 22 Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. 23 At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nases ira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nases ira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. 24 Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. 25 Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay Salam-alang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Mga taga-Roma Kapitulo 1. Isang mahalagang tala, ang credo ay nilinaw ng Diyos na makapangyarihan mula kay Adan hanggang kay Muhammad, sumaka nila nawa ang kapayapaan, gaya ng ipinahayag ng Diyos na makapangyarihan sa kanyang sarili at sa kanyang mga katangian ng napakalinaw sa pamamagitan ng mga aklat at lahat ng mga propeta. Kaya dahil ang Diyos na makapangyarihan ay ganap na katarungan, ang credo ay hindi maaaring sa pamamagitan ng conclusion dahil nilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga tao na magkakaiba at ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pagsasaliksik at conclusion, at iba't ibang mga limitasyon para sa pag-unawa. Sa makatuwid ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi pinapanagutan ang mga tao para sa kanilang paniniwala sa credo hanggang sa gawin niyang malinaw ang kanyang sarili, at bawat ang tao ay nilikha sa tamang instinct, kung saan ang bawat tao ay isinilang na alam na siya ay may Diyos,
at siya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang lumikha, sino ang may pinakamataas na kapangyarihan, kaalaman, karunungan at ganap na hustisya. Halimbawa, 3 huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Exodus 20. 29 na sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Marcos Kapitulo 12. 17, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Juan Kapitulo 20. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Jesucristo. Juan Kapitulo 17. Isang sabihin mo, siyang si Allah ay iisa. 2 Si Allah ay ang dulugan, sa pangangailangan. 3 Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. 4 Hindi nagkaroon sa kanya ng isang kapantay na isa man. Quran Kabanata 112. Sa makatuwid, hindi maipaliwanag ng mga mangangaral ng banal na Trinidad, ni isa man sa kanila, ang Trinidad nang hindi nahuhulog sa isang kontradiksyon na nagpapawalang bisa sa ideya mula sa pagkakatatag nito, bilang karagdagan sa pagbibigay kahulugan sa Trinidad sa iba't ibang paraan sa mga mangangaral na ito, bawat isa ay ayon sa kanyang perception, kung saan wala silang ebidensya. Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa huling paghahayag ang banal na Quran, Kabanata 4. 171 o mga may kasulatan, huwag kayong magpalabis sa relihiyon ninyo at huwag kayong magsabi tungkol kay Allah kundi ng totoo. Ang Kristo Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah lamang, salita niya na ipinarating niya kay Maria, at isang espiritu na mula sa kanya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa mga sugo niya. Huwag kayong magsabi ng 3. Tumigil kayo, mabuti, ito, para sa inyo. Si Allah ay nag-iisang Diyos lamang. Kaluwalhatian sa Kanya na magkaroon siya ng isang anak. Sa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Nakasapat si Allah bilang pinananaligan. At Kabanata 72. 3 Na siya pagkataas-taas ang kabunian ng Panginoon namin ay hindi nagkaroon ng asawa ni anak. At Kabanata 10. 18 Sumasamba sila bukod pa kay Allah sa hindi nakapipinsala sa kanila at hindi nagpapakinabang sa kanila, at nagsasabi sila, ang mga ito ay ang mga tagapagpamagitan namin sa ganang kay Allah. Sabihin mo, nagbabalita ba kayo kay Allah hinggil sa hindi niya nalalaman sa mga langit ni sa lupa? Kaluwalhatian sa Kanya at pagkataas-taas siya kaysa sa anumang itinatambal nila. At Kabanata 5. 104 Kapag sinabi sa kanila, hali kayo sa pinababa ni Allah at sa sugo, ay nagsasabi sila, kasapatan sa amin ang natagpuan namin sa mga magulang namin. Kahit ba noon ang mga magulang nila ay hindi nakaalam ng anuman at hindi napapatnubayan. At Kabanata 7. 70 Nagsabi sila, dumating ka ba sa amin upang sumamba kami kay Allah lamang at umiwan kami sa anumang dating sinasamba ng mga magulang namin. Kaya maglahad ka sa amin ng ipinangangako mo sa amin kung ikaw ay kabilang sa mga tapat. At Kabanata 11. 62 Nagsabi sila, O Sola, ikaw nga dati sa atin ay inaasam bago nito. Sumasaway ka ba sa amin na sumamba kami sa sinasamba ng mga ninuno namin? Tunay na kami ay talagang nasa isang pagdududang nag-aalinlangan sa inaanyaya ninyo sa amin. At Kabanata 31. 13 Banggitin, noong nagsabi si Luqman sa anak niya habang siya ay nangangaral dito, O anak ko, huwag kang magtambal kay Allah, tunay na ang pagtatambal ay talagang isang paglabag sa katarungan, na sukdulan. At Kabanata 22. 26 Banggitin, noong nagtalaga kami para kay Abraham ng puok ng bahay, na, nagsasabi,
huwag kang magtambal sa akin ng anuman at magdalisay ka ng bahay ko para sa mga pumapalibot, mga tumatayo, sa pagdarasal, at mga tagayukod na nagpapatira pa. At Kabanata 4. Ang 116 na tunay na si Allah ay hindi magpapatawad na tambalan siya at magpapatawad sa anumang bukod pa roon sa sinumang loloobin niya. Ang sinumang nagtatambal kay Allah ay naligaw nga ng isang pagkaligaw na malayo.